Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PHN. Ngayong araw po, pag-usapan lang natin yung naging activity ni President Bongbong Marcos. Bali, recently po, nagtungo si PBBM sa May Nueva Ecija, ayan, kung saan para po sa inauguration, no, nitong $1 billion project. No? So ito po yung MGen's $4 billion Terra Solar Plant to aid Philippine transition. So ano nga ba ito mga kababayan? Bale, Meralco Power Gen Corp expects to lead the energy transition in the Philippines with what could be the world's largest solar farm. Ayan, it's $4 billion Terra Solar project north of the capital. The 3,500 megawatt facility in the province of Nueva Ecija and Bulacan is expected to be a cleaner alternative to a mid-merit fossil fuel plant, which adjusts its power output as demand fluctuates throughout the day. Given the size of Terra Solar and if our completion timeline is by February 2026, and we can prove that this setup can actually be a replacement for mid-merit fossil, then I think we will have achieved a certain aspect of that vision. Ayan, sabi po yan ni CEO President Emmanuel Rubio sa Asian Power. Ayan. The first phase of the project, which also features a 4,500 megawatt our energy storage system, is expected to be finished by February 2026, and the second phase in 2027, providing electricity to about 2.4 million households and cutting carbon emission by 3.6 million tons a year. Ayan, MGen Unit SP New Energy Corp is taking control of Terra Solar, which used to be a joint venture between Prime Infrastructure Capital Inc. and SPNEC, parent company Solar Philippines Power Project Holdings Incorporated. Rubio said the company has issued an invitation to bid for the engineering, procurement, and construction for the east and west side of the projects. The 2,500 megawatt first phase, this will cover both photovoltaic site and battery storage facilities. The intention of Terra Solar is to deliver a block of 850 megawatts of pure renewable energy, which is mas mga kababayan, kumbaga, mas organic, starting at 8 a.m. and ending at around 9 p.m. At the rate that we actually have sold this to the off-taker, it's proving that a combination of variable renewable energy and a form of energy storage, in this case, lithium-ion batteries, is already very competitive to traditional thermal mid-merit plants. Bali yun nga mga kababayan, nung Thursday, no, matatandaan nyo po, may event po na inatinan nyo, ilan nating mga kasamahang vlogger, no, para ma-cover nga po itong event na ito. Napakalaking event po ito at malaki po yung maitutulong nito, no, sa hindi lang sa household, 'di ba?
Biruin mo, it's a $1 billion project, no? Itong solar nga na proyekto po. In partnership po ito ng government, syempre, at ng private sector. So, it's a PPP project or yung public-private partnership. So, isang malaking investment po ito, no, para sa bansa natin, syempre. And yun nga mga kababayan, kasi sabi ng mga ilang kritiko ni PBBM na may yung mga pledges, yan, hindi daw natutuloy. Kumbaga, suntok sa buwan daw masyado yung mga investment na nakukuha ni PBBM. Pero, kita nyo naman po sa mga previous commentary natin, sa news, even sa news, no, na marami pong mga pledges na nag-turn into investment na talaga. Kumbaga, yung sinasabi noon ng mga kritiko ni PBBM na hindi daw posibleng 50-50 pa daw yung mga pledges ng mga foreign leaders, ngayon po nakikita na natin. Kagaya po recently yung planta po ng battery, 'di ba? It's an investment din po galing sa foreign leaders. And ito nga po, itong billion project na ito or billion investment na ito na Gentera ay makakatulong po talaga ito sa ekonomiya ng ating bansa. And yun, maiiwasan na rin, panigurado, yung brownout. Kasi alam nyo naman, yung panahon ngayon, hindi na siya katulad before, na yung tindi ng init na nararanasan natin, kahit yung bagyo na nararanasan natin, kakaiba na po, no, compare before. Kaya nakukulangan tayo sa supply, no, ng kuryente, kaya nagkakaroon ng pagkakataon na may mga rotational brownout na hindi maiiwasan. Syempre pag sobrang init, ang hirap ng walang kuryente, mga kababayan. So itong proyekto na to, itong billion project na to, napakalaking tulong po nito, no? Hindi lang sa ating mga, syempre sa ating mga Pilipino, syempre pati sa ating bansa. And syempre, pag may mga projects kasi, may mga investment na nagiging projects, ang maganda kasi doon, mga kababayan, nagkakaroon po ng opportunity yung mga kababayan nating Pilipino na magkaroon ng trabaho. 'Di ba? Katulad nung sa planta, ilang empleyado ang kailangan nila. So maraming Pilipino ang nagkakatrabaho. Kaya syempre ito, magandang proyekto, magandang investment ito sa ating bansa, syempre. At syempre, sa pag-angat ng ekonomiya ng Pilipinas, makakatulong din po ito. And yun nga, sabi ko nga sa inyo, pagka dumating na naman yung panahon na tag-init, makakatulong talaga to. At baka hindi na natin maranasan na magkaroon ng rotational brownout, no? Dahil nga kinukulang yung supply ng kuryente natin. So yun, mga kababayan, good news po yan. And mamaya po i-upload po natin yung speech ni President Bongbong Marcos dahil may mga ilang kasamahan po tayong vlogger na naka-attend po nung event na ito ni PBBM. And yun nga po, i-upload ko po yung naging speech ni PBBM at yung ibang mga ganap po doon sa event para po makita nyo rin and maging aware din po kayo. So yun lang, mga kababayan, and maraming salamat po sa inyo lahat.